kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Ayun! Ayun, alauna na naman po ng hapon, Olongapo, Bataan, Zambales. Welcome sa number 1 talk show ng radio segment sa balat ng Olongapo. Ako po si Ka-TH Mac. At Ka-TH Kin. At idamay na rin natin ang ating Ka-TH na Trixie na okay, kailangan ko ng konting katahimikan dito. Sa mga sumusubaybay po sa amin na matagal na naniniwala dahil sa naniniwala sa aming trio, yung chemistry naming tatlo. May mga bagay po talaga na hindi natin kayang mapigilan, no? Kinalulungkot ko po yung balita sa inyo na si Trixie Corpez po ay wala na. Malapit na mawalan ng boses. Hindi, joke lang. Hindi, absent lang ang ating Ka-TH Trixie. Magpagaling ka, magpalakas ka, di ba? Dahil Get well soon. Yan, get well soon. Hindi namin alam kung paano kami magiging effective ni Ka-TH Kin mo, mga kuya mo dito, no? Okay. Bilang ikaw yung timon ng show na to. So, malaking dagok to. At kailangan namin mag-step up. Tignan mo, hindi makasagot ng sakto si Kin. Kaya nga eh. Gagawin ko rin ba yung magandang hapon sa inyong lahat? Hindi, babati mo yung mga natin. Yung mga nakikinig yan. Yan. Shoutout daw from yes. Ka-TH Kin. Shoutout nga pala sa mga nakikinig dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Palengke Pag-asa at ating mga tsuper, jeep, tricycle, taxi, wala pang habal-habal. Tren, eroplano, bus. Lahat na nakikinig dyan. Bangka. 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 Magandang hapon sa inyong lahat. At ang ating mga auxiliary force. Yan, auxiliary forces ng lahat ng barangay, syempre. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa The Talk Hang Show. Para sa kalaman ng lahat, si Ka-TH Trixie natin ay kasalukuyang may problema sa kanyang kung daw nagkakamali, chronic laryngitis yata parang. Talaga? So, ang advice sa kanya ay kailangan niyang ipahinga yung lalamunan niya para mawala yung swell, yung inflammation, kasi medyo pag hindi na alagaan, pag hindi nagamot, pwedeng mag-end up sa parang ganyan, surgery. Alam nating lahat na si Ka-TH Trixie natin ay isang musikero. So, kumakanta to sa mga banda, sa mga bars natin sa Olongapo. Yan ang kanyang bread and butter, ika nga. So, kung mawawala yun, di ba? Ay, kawawa naman yung ating... Di ba? Parang kumbaga, ikaw, kunyari sa'yo, sa trabaho mo, anong hindi dapat mawala? Parang ganyan. Ako kasi parang same vibes ako kay Ka-TH Trixie. Stand-up comedy ang pinaka ko ngayon. 'Di ba? Ang bread and butter ko. So kung di ako makapagsalita, yari tayo diyan. Siguro yung paa, kamay, ganun. Kasi very physical yung Oo, so okay. Akala ko abs. Di naman. Yung Di wala rin ako. Yung pandesal. Wala. Pero pero mahirap yun yung hindi ka makapagsalita. Kasi yung even yun yung ganun ka nagko-communicate di ba? So, adjustment yun. Kanina nga, nag-uusap kami. Gusto kong bigyan ng whiteboard Kanina Hindi na tayo nagsasalita? Hindi siya nagsasalita. Talagang discipline. Oo. May discipline. Tingnan mo yung mga mga pangatlong araw, pang-apat na araw. Hindi na rin niya kaya. Hindi niya kaya yun. Kilala natin yan. Hindi ako mapagsalita. Mag-iinom lang ako. Ano ba naman itong mga antibiotics na to? Hindi, pwede naman, Ka-TH Mac, pwede pa rin naman Pwede naman pumunta si Trixie. Ka-TH Trix kasi iniisip namin kung pwedeng mag-sign language ka dito. Oo. Parang panibagong demographics na, Pwede nga, no? Pwede. Maglalagay tayo maliit na screen sa kanya dyan sa live natin. Tapos, yung kung ano yung sinasabi niya, parang pwede siyang sumingit, di ba? Ganun, sa sign language siya. Nakakatawa yun kasi hindi marunong mag-sign language si Trixie.
Hindi niya alam kung ano na pala sinesenyas niya, no? Tapos ang dami ng comments. Ang dami ng comments sa atin. Sino to mga to? Mga weird bagong tao. Yung pala, yun yung bagong demographic. Trixie, nakakabasa ng ganun. Sobrang funny nung maliit nasa camera na yun. Yun talaga ibig sabihin nun. Oh my God. May mga PWD tayo nagsa-sign language talaga. Oo, meron talaga. Galit na galit Meron tayo. din galit. May mga kinakancel na siya. Ano, go ka ba doon, ka-TH Trixie? Lagay natin yung maliit lang dyan, no? Hindi ka magsasalita. O, nakakapagkape ka pa dito, nakakasama pa kami. Pwede ka namang pumunta naman talaga, tapos di ka lang magsasalita, eh. No? Oh, pwede rin. Ang sasabihin mo lang, yung puputulin mo lang yung pag-dead air na, one word lang naman, anyway, gaganon ka lang. Anyway, Tapos mararamdaman na namin ni Kin, ay, nga pala, nag-work pala kami. Anyway lang. Tapos wag ka na masyadong tumawa. Ano, ay, re-record ko yung tawa mo. Pwede. Sinalagay ko Gawin dito natin sa ating- stinger. Gawin stinger. Pag namimiss natin si Trixie, dyan natin lalagay Dyan yung lalagay stinger na. yan. Medyo maulan ha. Kumusta ang mga bahay nyo? Tuyo ba ang kapaligiran? Sana kayo ay high and dry. Signal number 2 na raw tayo eh. Di talaga ba? Oh, sabi. Oo. Sambales. Iba yung dating ng ulan, no? Yung tuloy-tuloy lang, Mm. tas consistent lang, alam mo, na parang depression ang hatid eh. Oh, hindi actually okay pa 'to eh. Eh yung minsan nga sa panahon ngayon, parang okay pa yung during bagyo. Wag ka lang yung ikaw mismo tatamaan Pero kung Oo. halimbawa yung dumadaan pala yung bagyo, minsan okay pa yun eh. Kasi Oo. ano kayo, parang may hangin, tapos konting ambon. Yung nasa paligid ka lang nung mata ng bagyo, alam mo. Oh, yun, okay yun eh. Medyo ano pa yun, coffee weather pa yan. Yan, Tapos yan. walang pasok. Ang Yan. problema mo doon, yung after nung bagyo, yung habagat, yung hatak ng ulan. Oo, Yun parang yung ano. buntot, oo. Oh, yun, mapaparosaryo ka doon eh. Yung Talaga. magtataas na ba ako ng gamit, anong gagawin ko? Parang mapapagano. Tsaka iba yung hangin talaga pag yung parang buntot na nga nung bagyo. Tsaka dyan nag-aaway din, Kin yung mga, di ba, yung cuddle weather kayo. Yung may ibang lugar na naghihirap ngayon. Naghihirap, So, ganun oo. yung perspective nga, no? So, Pang-konsensya sa'yo yan eh, no? pag nasa paligid ka lang ng mata ng bagyo, pakapika-pika ka lang dyan. Oo. Cuddle weather, hugot-hugot lang ng post. Yun yung diba? maganda eh, no? Pati post mo. Diba? Tapos Ano tuyo yung paa mo. Oo. May medyas mo yan kasi maarte ka eh. Panalo pa pag may kuryente kayo. Ayan, Oo, yung syempre. talagang Netflix and chill. Ay, Apply talaga naman. yan. Oo. Sarap. Tara, uwi tayo. Oo, tapos sa kabila naman, kung saan yung gitna, Yun yung ang- talagang tinatamasa yung lakas ng bagyo, ay talagang, yun ang kawawa Diba? talaga. Oh, ang ano nga ang takbuhan na nga ng ang anuhan nga ng tulong. Yung pinopost na sa Facebook. Ang dami na ako nakikita ganyan. mga hotlines, mga Oo. pwedeng tawagan just in case of yung emergencies. pinopost nila kasi minsan hindi mo rin masisi, biro mo hotline cell number 11 numbers yun pa. During emergency matatandaan mo ba yun? Syempre hindi. Kaya minsan yung iba yung pinopost lang sa FB. Oo. Oh, ba ay dun sa bahay ni Nanay Biring, lubog na. Eh yung kapitbahay niya, doon na nila nabasa, ay, talaga? Silipin mo nga sa silipin mo sa bintana si Nanay Biring. At Hindi tapos ka mo. kasi, ay, lubog na! Hindi ka mo, hindi niya alam siya na yung binabalita. Eh, binabalita. Lubog na kay Nanay Biring. Nabasa na Nanay Biring. Lubog na daw tayo. Lubog na tayo? Ano yan dyan? Taas ng baha. Kaka-cellphone nyo yan. Yun yung, kasi gano'n na eh, yung kahit yung parang Ondoy days, parang may ganun na eh. Yung pinupost, yung mga lugar na nangangailangan ng tulong, yung hindi rin sila makapag anong tawag dito, hindi sila makapag-reach out. So, yung mga may natitirang data, yun yung nagpo-post na, oy, andito kami, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng rescue, kailangan ng ganyan. So, Hindi, kasi nangyayari talaga yun. Nangyayari. Especially Oo. kapag masyadong mabilis tumaas ng tubig, caught you by surprise, unprepared, talagang hindi may iwasan. Meron mga natatrap. Oo. So, kailangan talaga huminto. Pero tama yung sinabi mo, masyadong mahaba nga yung mga... Pero alam ko may mga short numbers naman. May na eh, parang binabalik ka, parang sa SBME may 911 sila eh. 911 sa SBMA kasi Oo. nga Americanized, di ba? Alam ko dito sa labas, ano ba tayo? 117. 117. 117. Nga lang problema. Emergency yun? Emergency yun. 117. Oo, Ano yung 119? 911. Walang 119. Hindi, sa ano pala, yung Korea pala iniisip ko. Oo. Sorry. Baliktad. Iba talaga pag may international artist tayong kasama eh. Hindi, nagtuturo. May ganun eh, may ganun. Ay, sa Korea nga pala yun eh. Hindi, kasi dati tayo nagturo sa
isang Ah, Korean okay. school, Ah, diba, okay. ng English. Yun ang ano nila, yun ang... Yun ang alam ko, parang baliktad yata sa kanila, 119. Or, I might be wrong. Alam mo Oo. yan. Mahirap pagkatiwalaan din yung memorya ko minsan eh. Yun nga yung ano natin eh. Cell number lang eh. Dapat talaga yan yung hotline eh. Ang hirap yan pagka emergency. 11 numbers. Parang auxiliary force lang Parang yan. auxiliary force. Alam mo yung auxiliary force na yan? Oo. Naisip ko nga sabi ko ganyan. Ito, pag talagang kumagat yung tao dito sa auxiliary force. Oo. At lahat yung mga barangay in term na rin is auxiliary Oo. force. Okay, bago mo tuloy, may gusto kasi may petition nila itong mga katokang natin na yung tawag sa barangay tanod, baguhin na. Oo. Kasi parang nagkakaroon ng ng dating na parang barangay tanod, parang barangay Oo, tanod lang oo, yan, wala tama. yan, alam mo yun, na parang mali yung risk, 'di ba? Pinag-uusapan. Hindi ko alam kung dito natin pinag-usapan or pinagkwentuhan natin to offline. Dito natin pinag-usapan. Napag-usapan din pala Oo, natin. yung oo. yung episode na ang pinag-usapan natin yung pillbox ni Trixie. Oh, yan, oo, oo. magulong kabataan ni Trixie. Yung risk ng isang Yung risk. risk ng isang barangay tanod o ng isang auxiliary force. Yan, so hindi siya madali. So para at least naisip namin para maibalik yung konting respeto at saka taas Oo. na tingin sa mga barangay tanod, gawin nating auxiliary force. So, yun yung Yun yung gusto naming ipaglaban. Oo, yun nga, yung auxiliary force na yun, pag talagang tumatak yan, talagang pakiramdam ko, wala ka na makikitang auxiliary force na bababa ng mobile ng dahan-dahan. Lahat yan patumbling. Like tumatalon, auxiliary force! Kailangan may usok, no? Ha, may ganun, may May usok. oo. Parang parang bioman, ganun. Wala na entrance yung bababa dahan-dahan. Wala na, lahat lumilipad. Yung legit. Legit. Oo. Tapos may costume, no? Bioman. Yung ba yung may mga numbers? Sila Ganun ba yan? din. Red Red parang, 1, yellow 2, di ba yung mga yan, no? parang sila isang genre. Para sila genre ng Power Ranger. Oo, tama-tama andun sila. At makikita mo yung ego ng isang Red Ranger sa lahat, no? Sa Bioman, sa Power Ranger. Laging bida-bida. Isipin mo, nilagyan mo ng number yung pangalan mo. Ganon kakataas, alam mo yun. Parang Red na. hindi pa ako satisfied na ako yung bida-bida dito, Ano ko yung magandang gawin? Ba't kaya hindi natin lagyan ng number yung pangalan natin? Wow! Blue, bigyan mo ako ng number. Blue, anong gusto mo number? 1. Hindi, bukod sa 1. Akin na yun, Akin na yun, Red 1. Red one. Anong klaseng ng Red Ranger na parang, 'di ba? Lagi lang siya yung laging siya yung matindi yung tama. Tapos palaging siya yung magliligtas, 'di ba? Parang ang solusyon niya lang lagi sa lahat ng problema, alam mo yun. Iwan niyo na ako mag-isa. Bugbog na tayo eh. Iwan niyo na ako mag-isa. Anong klaseng ego yan, Red Ranger? So, may mga Red Ranger ba dito? Tag niyo naman yung mga Red Rangers yung mga kakilala. Ay, Shoutout sa inyo. Ay, shout May mga nag-comment na ba? Ate, puro si Trixie eh. Ganun kano tong show na to. He's just doing his thing. Okay, baby. Trix, He's doing andyan his ka na rin thing. lang. Gumawa ka na ng mga fake accounts, tapos mag-comment ka na rin. Oo, matagal-tagal ka mawawala eh. Oo. Nag-file kasi ng leave si Trixie kahit wala namang kaming employer, no? Doon sa mesa, ewan ko kung may nakabasa, parang tinapon na yata nila. Ano ba tong kalat na to? Okay, sige, bago tayo tumalon sa sa pag-uusapan natin ngayong araw na to, magbigay ka muna ng kasi total nandiyan si Trixie. Oo. Ano yung mga dapat niyang gawin para gumaling kagad? Kasi masyado mahaba ang 2 weeks. Oo. Ano mo payo mo sa kanya? Ano ba dapat niyang gawin? Kasi makulit din yung bata na yan eh. Oo nga So eh. minsan kailangan pinapaalalahanan eh. Oo, dapat Trix, nagpapahinga ka. Yung maraming rest. Kasi masipag masyado to eh. Oh, pagka yung magtrabaho, inom. Oh, tapos mag-inom, inom ulit. Oo, nakakapagod yan. Nakakapagod talaga yun. Nakaka-stress Oo. pa yan. Kaya dapat Trixie, tayo, parang umakto ka sa edad. Hindi, matanda na rin kasi si Kati H. Trixie, no? Ilan taon na ba si Trixie? Parang ano lang yun. 25 plus na ba yan? Oh my ganun, 25 plus. Mm. Pero kasi yan yung nag-start ka na dapat mag-ano eh. Alam mo yun, yung medyo... Siguro sa for example sa estado mo kung paano ka depende sa sa estado ng pamilya. Doon Parang ba doon yun? ko nakikita yun man eh. O kasi depende for example sa sa mahirap
or sa walang masyadong, alam mo yun, safety net, kumbaga. Kapag tipong hindi siya nagtrabaho, talagang gutom talaga. Oo. Medyo matagal lang ang maraming laro. Maraming laro, maraming takot, kaya puro mapupunta ka lagi sa inom, barkada. Parang ganyan. So parang ang 25 is still young, alam mo 'yun. Oo. So walang nagsasabi sa iyo directly na parang hindi ka tulad ng mga talagang may disiplina na pamilya. For example, yung parents mo, na bata pa lang kayo, kinokondisyon na ito yung mga dapat mong gawin, ito yung path. Parang, This is the right way. parang prolong ba? Parang Oo, 'di ba? Parang sinasabi niya lang sa'yo na ito yung mga dapat daanan. Kailangan mo daanan to para maging malaya ka right after. Kasi meron lang span of years lang naman yan. Oo. Parang gano'n, di ba? Hindi katulad nga naman kapag wala talagang suporta ng pamilya o mas nakakaalam ng mga bagay-bagay, talagang hayaan ka lang. So, pwede kang maligaw. Ay, Trix. Pero si Trixie, medyo matigas na rin to kasi bata pa lang to kung ano Oo, ng trabaho. bata ko. Oo. Kasi ano pala, kasi nung sumama sa 5-0 yan, ano pa lang siya? Bata pa yan nun eh. Hindi ko nga alam. May gatas pa nga siya nun nung ano eh. Unang set niya may gatas pa siya sa labi nun eh. Ay, yung gatas ba yun? Gatas. Alam ko kung ano yun. Ayan, basa muna tayo ng mga Ayan, comments. mga comments. Medyo may mga nagpapa-attendance check na eh. Pasensya na kayo. Ayan. Pwedeng pa taas ng konti. May mga na-miss ba tayo sa ibabaw? O yung nagpapa-attendance siya. Yan ba yung ibabaw? Yan. Hindi, meron pa. Taas muna. Yan, hindi pa kami napagbasa eh. Taas pa. Pwede ko ba kontrolin yan from here? Hindi, no? Ayun, si paring Nathan. Ayun, meron tayong paring Nathan Biray. Yun o. Present. Yun, syempre, lagi yan. Walang Oo. absent yan. Walang... Si Trixie Corpez, ang daming comment. Sino kaya yan? Okay yan. Okay din yan. Ray Mark. Ray Mark. Ray Mark. Yan. Sarap magkape, pare. Ay, oo. Syempre, Rex Miliora, lagi rin nandito. Mhm. Chronic Zitis. Ano daw? Chronic? Chronic Zitis. Hindi ko naman. Yung chronic laryngitis niya. Jumo-joke siya dun sa sakit ni Trixie. Sino ba ang ating mga present today? 8 yan Anyway, nakikita ang baila. Kasi parang Parang Cheche. Parang Cheche. Parang Che, kumusta? Ano question? Ano pinaka-gusto mong posisyon sa jiu-jitsu? Oh, jiu-jitsu question. Okay. Okay. Ang pinaka-gusto kong posisyon, basta walang nasa likod ko. Basta hindi ko naibigay yung likod ko, okay? So, pag nag-jiu-jitsu ka, hindi ka pwede pag homophobic ka? Hindi naman, hindi, pero kasi parang na-try ko kasi siya parang 2-3 times. Ang problema ko, ang constant problem, kasi once na napunta sa naibigay mo yung likod mo, dire-diretso na yun eh. Yun na yung ano. Pag binigay yung back, na yun, parang desperate na yun. Yun. So, madalas nangyayari sa akin yun. So, sa mga, ang jiu-jitsu po ay a form of martial arts. Yan, na ginagamit din niya sa mga MMA ngayon. Sikat na sikat na UFC. Ito si Parang Che, matindi rin yung mga ay, oo. galawan nito. Aktibo pa rin. Aktibo, kahit sa ibang bansa na eh, no? Matindi pa rin to. Idol to. Ingat dyan, Che. Che, ingat dyan. Sino naman to? Ano yung 25 lang? Hindi. Yung buhok daw ni Trixie. Buhok ni Trixie. Gagawa natin. Alam mo, yung inaano niyo yung buhok ni Trixie sa taas. Nakita niyo na ba nagubad ng t-shirt si Trixie? Walang utong yan, puro buhok lang. Doon napunta lahat. Talaga ba? Ha? Parang hindi ko pa nakikita mabuhok ang katawan ni Trixie. Ano yung joke ka? Sorry. Topic. May isa pa. Yung last question lang bago tayo tumalad. Sige. Anong... Pababa nga konti. Yun. Si... North-south position, syempre, mas madami sa music. Okay, medyo technical na yan, Cheche, ha? Gagawa tayo ng MMA Talks. Gagawa tayo MMA Talks. MMA Talks Hang Show. Para ganyan. Hindi, pero maganda kasing laban tong darating na sa UFC rin eh. Anyway, so anyway, ano yung pag-uusapan natin ngayon na naihanda natin dyan? Okay. Yung mga Olongapo structures. Yung mga luma, yung mga dati, yung mga naabutan natin. Oh, okay. Parang ano to? So, ano yung dating mukha ng Olongapo na naalala mo? Okay.
Hindi pinakamalapit dito. Huwag na tayo lumayo. Since nandito kami sa tapat ng munisipyo ngayon, no, ang K5 ay malapit sa tapat mismo ng Olongapo Municipal Hall. Paglampas mo dito sa may ulo ng Apo, yung Jollibee dyan ay dating malaking barbecuehan, kung maalala nyo yan. Puro barbecue lang yan na bakanting lote. Di ba church yan dati? Hindi ko alam kung ano yung mas nauna dyan. So ano yung mas nauna doon? Ang naalala ko dyan sa Jollibee dyan sa ulo ng Apo ay dating barbecuehan. Kasi nakikita ko yun lagi tuwing magsisimba kayo sa St. Joseph, parang ganyan. Cindy's. Cindy's? Cindy's nga pala siya yata. Oo, may Cindy's nun. Mas nauna pa yata. Cindy's kasi ngayon, ano na lang eh. Pero noon, parang yun yung yun yung pagka may birthday ka pag bata kasi wala pa McDo nun eh. So, yun yung may laruan sa talaga, second floor. So, yun talaga. Lahat doon. Yung may mga animals na pwedeng sakyan mga sinasakyan na animals. Tapos pag nasakyan mo yun ng bata ka, parang, oh my God, may na-accomplish ako sa, sa buhay mo na parang, wow. Sabi ko na, masarap talaga magsimba sa St. Joe eh. Parang twice a year lang kami nagsisimba sa St. Joe eh. Kasi sabi taga Barreto ko, parang, ang layo. Ang layo nun eh. O nga no, ba't bang, parang ganun, pagka taga-ano ka, ang Barreto ba, matanong ko, ka-TH Mac, ang Barreto ba, sa inyo ba, minsan nakukonsider nyo ba kayong Olongapo? Or parang feeling nyo, taga Olongapo kami, pero hindi, para kaming parang, alam mo yun, yung hindi kayo Olongapo. Parang hindi kayo Olongapo. Oo, hindi. May hindi ko alam kung ilang taon ako nito pero definitely elementary ako nung biglang binalita na sinabi na ang Barreto ay part na ng Olongapo. Parang ganoon. Talaga? Oo, so parang hindi ko alam exactly kung anong year so may nakakalam dito pwede niyo i-comment. Pero parang ganoon. So before hindi siya part ng Olongapo. So parang hanggang Kalaklan lang noon. Tapos ang Barreto, part pa rin siya ng yung kabuuan ng Zambales na medyo weird kasi natin eh. Iba yung Olongapo, Zambales din yan. Pero ayaw namin masyadong mapasama sa inyo. Alam mo, may pagbagyo, ganun yun eh. Pagbagyo, pag walang pasok, hindi kayo kasama. Ganun, ayun yun. Weird ng ikaw ba, alam mo ba kung ano yung natin dyan? Kasi Olongapo parang may sariling entity na kung tutuusin, Zambales din naman siya. Parang kung tatanungin mo geographically, kasama siya sa Zambales. Pero pagkadating sa yung political distrito, mga ganyan, siguro kasi, by district? Hindi. Parang independent ang Olongapo eh. So from Subic to Santa Cruz, under yan ng governor. Okay. And then pagdating sa Olongapo, hindi siya kasama, hindi siya under ng governor. May city mayor na, parang ganoon. Again, yun pa rin yung problema din eh. Parang nagkaroon ng gano'n. Dahil may sariling industriya ng actually walang industriya ang Olongapo eh. Totoo naman. Hindi. Naano namin to yung tourism subject namin nung college. Nalaman namin kasi parang ginawa sa amin noon, assign kami ng bawat barangay. I-research daw namin yung parang basically parang i-highlight namin kung ano yung meron yung barangay. Tapos during nung dinidiscuss na yun, tinatanong sa amin kung ano yung industriya meron ng Olongapo. And then maraming nagsasabi, maraming nagsasabi na kung ano, pero and sabi nung prof namin, wala. Walang. Wait, teka lang. Anuhin muna natin, anong industriya, parang walang specific na industriya, or wala tayong produkto na na masabing sa atin. Olongapo. Yun, parang halimbawa, ang Davao, pag nakita mo yung industriya nila pagdating sa prutas, bukod sa durian doon ako nakakita ng mangga. Wala sa season pero sobrang mura pa rin per kilo. Dito in season na, minsan mahal pa rin. Zambales pero sa kanila mura. Ang Gensan, yung tuna, yung fishing industry nila. Kumbaga parang may highlight. May highlight. Pagdating kasi sa Olongapo, meron tayong maliliit na industriya. Meron tayong maliliit, pero wala talaga yung industriya na known tayo. Na recognize as Olongapo. Recognize as Olongapo. Ang meron lang talaga
is yung ano natin, yung entertainment natin. Actually, parang doon nga lang tayo nakilala. Doon nga lang nakilala. Kasi Yung magsaysay. yung magsaysay. Kasi ang ano tayo parang tayo yung sa atin yung R&R ng US Naval Base dito sa Olongapo. So, Tama. doon yung pera nanggagaling. Doon nanggagaling yung pera ng Olongapo. Pero sabihin mo kung meron tayong talagang sabihin mo automotive industry na wala. Ngayon, parang pera naman ng mga factory ng SBMA. Ang isa sa mga buong buhay ng Olongapo. So, kumbaga parang wala talagang kasi even yung entertainment industry na masasabi natin. Ayun ka si maganda kung andito si KTH Tricks eh. Ang daming banda sa Olongapo. Gaano ba karaming recording company na meron sa Olongapo? Hindi ko alam. Si- Parang zero? Hindi ko 'Di ba? alam. Kumbaga, yun yung ano eh, even yung sa industriya na known tayo. Dapat meron. Dapat may, meron. wala support system. 'Di ba? Kasi wala pa ako narinig na may branch ang Viva Records dito or ano. Supposed to be sa dami ng magagaling na banda na meron tayo, dapat may recording company na at least na parang flagship tayo na alam mo yun na nagla-launch na mga album. Kasi kung from meron din Olongapo. tayong ganun, Kin, makakatulong yun sa mga musikero, especially dun sa mga nagsusulat ng sarili nilang kanta, Totoo. 'di ba? Yung mga material. May inspire sila na, may spot dito. Gawa tayo ng gawin na natin yung pangarap natin, lagi natin pinag-uusapan. Kasi nangyayari ngayon, aminin na natin lahat ng mga karamihan ng banda, especially pag magsaysay, definitely, trabaho yan. Oo. So, talaga yan, cover bands. So, doon kayo kumikita eh. Tsaka kanya-kanya pa rin eh. Kung may makilala ka nagko-compose dito, kanya-kanyang post sa YouTube, kanya-kanyang Actually, yun naman yung kagandahan ng social media. Social media tsaka internet. Pero tama, yung nga eh. Pero yung SBMA, yung Subic Bay, hindi mo pa pwedeng i-consider yan kasi dyan ang takbuhan ng trabaho ng mga, for example, sulok ng mga Zambales, ng Bataan, minsan ng Pampanga pa. Noon, di ba, may time na pupunta sila sa Subic Bay to work. Kasi andyan dyan yung mga malalaking factories. So, hindi ba siya pwedeng i-consider na parang nakakapag, alam mo yun, as industry na parang, pag sinabing Olongapo or Subic Zambales, work dyan, maraming mga trabaho dyan. Yun nga eh. Ang ano kasi dyan, hindi naman Olongapo ang SBMA. Ayan, isa pa yan. Kasi Isa pa yan. kung halimbawa, kung ang pag-uusapan natin dito is industriya ng Olongapo, then okay. mapuputol yan sa Kalaklan Bridge and you know sa Magsaysay. Iba na yung laws, iba na yung jurisdiction. Iba na, yun nga eh. Pati traffic eh. Kitang-kita mo, yung driver dito, driver na baliw, pagpasok ng tulay, biglang nagiging matino eh. Parang kanina kasabay ko lang yan Kaskasero yan, tapos pagpasok sa loob, first to stop, first to go. Mayabang t-shirt, alam mo yun. Nag-iossi pa. Pero pagdating sa SBM, may kurbata may kurbata. Ang ganda na ng buhok eh. Polite, law-abiding citizen of Subic Bay. Ay. Iba pang nakakamiss na ito naman sa may downtown. Nung nagka-mall tayo. Anong year ba yan? Nung nagka-mall tayo? City Mall. Yan. Kung tawagin natin, S-Mall. S-Mall. Anong year ba yan? Naalala nyo kung anong year ang natin? College ako nun eh. College Kulumban days. Doon ang tambayan namin. Tsaka yung Riverside, yung yung sa likod ng di ba, yung City Mall. Likod nun. Yung gilid. Okay. Di ba parang may sila doon, parang balkonahe and then yung river na. Hindi ako nakatambay doon. Yeah, spot pala doon. Okay. Okay. May spot doon, so tambayan. Tapos yung yung kainan sa likod, small din. Yung tinatawag na small dati yata. Yung parang hepa lane ng yung sariling hepa lane ng Olongapo. Parang sure boy ka. H-Lane. H-Lane. Hindi, pero masarap pagkain doon. Doon kami kumakain eh. Ay, doon talaga. Siyempre, palakasan lang resistensya yan. Budget ka lang pagka estudyante ka. So, doon ang Anong nabalitaan mo na magkakaroon ng mall? Di ba parang first time na, hindi naman talaga siya mall, pero syempre, marketed siya as mall. Dahil unang-unang malaking air-conditioned building yan sa Olongapo. Yun, nabalitaan mo, na-excite ka ba? Or hindi. Mo? Nagsubik ako. Nagsubik ako. Hindi. Siya, parang, paano ba? Exciting ba? Kasi yung parang makababa. Kasi KTH Mac, bumababa rin lang ako pagka may pasok. So, kumbaga parang, okay, may mall. Pero hindi siya big thing na, kasi parang dito
kung dito kasi siguro nakatira sa Olongapo, parang malaking bagay siya kasi kumbaga, alam mo yun, May pupuntahan ka na pag magbubulakbol ka eh. pag may Oo. pupuntahan ka. Tsaka parang, alam mo yun, yung feeling na, di ko na kailangan bumiyahe hanggang Pampanga kasi parang ang pinakamalapit na SM nun sa, sa San Fernando eh. So, Bakit? parang- Ano ba yung mga naalala mo mga stalls na meron dyan sa S-Mall noon? Meron ba? Alin? Na mga Changi. branded, mga ganun? Changi. Di ba parang Changi na lahat? sa second floor. Oo eh. Parang ang pinakamalapit lang na dinila ng kunyari na parang Manila service na dinila dito. Yung parang yung Green Hills dyan. Pati nga pangalan binitbit eh, di ba? Yung Green Hills Lane na pagawaan ng mga cellphones, bilihan ng mga cellphones. Tsaka parang sa Green pelikula. Hills. Oo, mga kung anong pelikula. Yun lang eh. So, walang dala, no? Talaga ano lang siya. Hindi ko alam kung matatawag pa siyang mall ngayon eh. Mall naman siguro siya. Hindi nga lang yung nakasanayan natin. Kasi may mga branding din eh. Alam mo, yan ba si SM or si Robinson, may certain brand silang ginawa sa pagdating sa mall. So, by definition, mall naman siguro yun. Hindi lang yung mall na nakasanayan natin na Kasi nung unang pasok ko itsura. doon, medyo ang taas ng ano ko, medyo high hopes ako eh. Alam mo yun, uy, may mall daw. Tara, Wow, natin. tiles! Pasok. Tiles and aircon, no nga eh. Lapit eh. Hospital! Hindi, tapos ano lang, magulat ka. Parang, ang laki to nung ginagawa. Tapos pagtingin mo, parang, wala, yun na yun. Isang pihit lang. Escalator. Escalator. Yun naman talaga. Parang yun yun eh. Parang yun yung ibig sabihin. Parang yun yung, umaasenso na kayo. May escalator na. Kinangina. Wiki na, Sasakyan ko yan! alam mo pagka alam mo pagpalugin na yung lugar eh. Yun yung unang Pinapatay nawawala. yung Pagka namamatay na escalator, yap! Meron na ano to, may taning na tong business na. Hindi na gumagamit ng escalator. Wala na. Baduy! Hindi ko nga po alam kay Bister. Napapatay na yan. Pero may ano naman doon, may mga fast food naman na nandun. May mga kainan naman. May mga kainan naman. Solid doon. Tsaka yung, ano yung pinakagilid doon na tindahan na, yung bentahan ng gitara, yun ba yun? Oh yeah, parang may ano yata doon eh. Parang may LA or something. may bentahan nga ng ano ng Pero ng malaking instruments. bagay nga yung S-Mall na yun noon, especially sa mga college na nag-aaral noon. Di ba? Oo. Pag may mga patay ka na oras, may vacant kang time, Doon ka pwede ka magpa-aircon or pwede ka umupo lang doon. Meet up spot yung harapan nun, yung hagdanan doon. Oo. Di ba doon tayo nagkikita lahat? Kita-kita, Doon oo. meet upan eh. Wala pang GC nun eh. Text lang. Wala pa, oo. Tiwala lang doon. Wala akong control sa comments. Tagal. Kaya nga eh. Sige, yan natin. Hindi, maraming nagko-comments eh, pero di... Mamaya basahin na lang natin pag ano, pagka ano na, isahan na lang. Kaya, tingnan ko yung pedalang listahan ni Trixie. Ano pang pag-uusapan? Hay, nako Trix. Hindi mo man lang, hindi ko man lang nagpanggap na tinago man lang yung cellphone mo habang nagbabasa ka para medyo stick Hindi. tayo. Honest tayo dito. Sige lang. Babasahin ko lang din itong mga... Yan. Sige. Dumadami mga comments natin. Hindi ko alam kung kaya natin mag-sustain. Kapag ginawa natin to, tuloy-tuloy na show, baka mauubos yung 1 hour natin kakabasa lang ng comments. Kaya nga eh. Pero thank you pa rin sa mga nagko-comments kasi nakakatulong yan. Napupunta sa algo ng mga kadikit nyo na tingin ni Meta ay may entertain sila sa ating ginagawa. Yes, so Welcome tsaka i-share nyo na rin yung live natin para andito na rin lang tayo. Kung dumami tayo rito nagkukwentuhan, di ba? Tsaka although meron tayong mga kaibigan na nakikinig sumusubaybay lagi na tagalabas ng Zambales, no? Tagalabas ng Bataan. Mga kaibigan natin, di ba? Thank you sa support nyo sa live. Yes. Pero minsan talaga may pinag-uusapan kasi tinatry namin gawing medyo lokal yung tunog ng... Since K5 News FM Olongapo radio tayo, syempre, maganda na pag-uusapan din namin. So, sana wag kayong alienate kapag ganun ang topic. So, you'll be learning something din tungkol sa mahal naming syudad. Ito rin yung pag Olongapo ka, hindi ko alam kung sabi mo taga Subic ka eh, pero merong pride na pag sinabing Batanggapo eh. Oo. May bigat pa rin talaga siya hanggang ngayon eh. So Kasi- kahit pagtanda mo. Kasi pagka sinasabi ko lang naman taga Subic ako, pagka
dito sa Olongapo, ba? Mm. Olongapo, tinanong mo ako, taga, sabi ko Subic. Mm. Pero pagka alam ba, sa Maynila ako, Oo. kasi sabi ko Olongapo. Parehas tayo. Oo, taga Olongapo ako. Ako naman, Oo. taga Olongapo ako. Pero pag nasa Maynila ako, sinasabi ko, taga Sebek Bay ako. Mas social no? Mas social. Taga saan ka? I'm from Sebek. Subic Bay. Saan sa Subic? Somewhere there. Ano Subic? Yung my first to stop, first to go? O yung Subic na bagsakan? Oy, by the way nga pala, ito, kailangan ko lang kasi marami tayong mga kaibigan nga taga Maynila na minsan bumisita ng Olongapo o kaya naliligo sa mga dagat. Nalilito sila minsan pag nagbubook sila ng mga hotels, Yes. Oo. resorts, mga ganyan. Heads up pag nakita niyo yung tag na Subic, hindi not necessarily mean nasa loob siya ng Subic Bay. Oo. Kasi merong Subic Town, tsaka which is merong- part ng Zambales, Yes. and then yung Subic Bay. Oo. So yun yung gusto nyong supposedly na dapat nyong pupuntahan. Pero yun nga, ibalik ko na lang mabilis yung so hindi part pala ng Olongapo ang beaches kasi yan ang parang medyo may industriya. May industriya talaga Yan, yan, industriya. Zambales. Oo. Pero kasi may mga beaches ang Olongapo up to Barreto. Up to Barreto. Up to Barreto. Yan, pasok yan. Ngayon naman nata ini-improve naman na nila eh. Parang sinasabi ni KTH Tricks, inaayos daw ata yung drift food ngayon eh. Parang so kumbaga para maging appealing sa mga turista. Kasi dapat parang naman. ang nangyayari ngayon kasi pag magbi-beach ka, lalo na yung mga lokal, yung mga dito, ang takbuhan talaga, Zambales. Hindi ka magbe-beach sa sa mga local na spots natin eh. Kasi alam mo na, yung crowd, ayaw nila yung Hindi na siya kasi katulad ng dati Hindi na talaga. katulad dati. Na how you can remember kung paano maligo ng dagat noon. Na parang, yes, there are people, pero hindi ganito. Na Hindi parang, ganyan. Oo. may tito na namumula yung dibdib na ng tiyan, tapos tumatakbo sa dagat. Hindi ko mahal asawa ko! Mga ganun. Mga eksena, di ba? Tsaka pagka yung tipong, alam mo yun, parang kasi pagka pumunta ka minsan sa yung mga local na dagat natin dati, parang, alam mo yun, parang gusto mo magpa-clean up drive. Coastal clean up? Gusto mo pa coastal clean up. Alam mo, gusto mo lang maligo, pero, parang, gusto mo coastal clean up? Parang, hindi ko na kaya, parang gano'n eh. Parang, Pero kung gagawin yung driftwood, ako talagang, yan ang dagat ko talaga, yan, pare, Barreto. Diyan ako nagbubulakbol. Diyan ako nalunod. nalunod Alam mo ka. yun? Mga isang best na yata. Hindi naman. Siguro mga 5 o 6 na beses na ako nalunod sa iba't ibang klaseng body of waters. Man. Kaya kung langoy lang, basta wag lang bibigay yung, alam mo, wag ka lang pupulikatin. Kaya ko naman lumangoy. Kasi yung pulikat, yari ka dyan. Nakita ka na ng pinupulikat? Sa dagat. Sa dagat, tas dadalahin sa pangpang. Hindi pa. Very common na scene yun sa driftwood noon nung bata talaga? ako. So, maliligo, ganyan, lalangoy sa malalim, pupulikatin, bibit-bitin, tas ihihiga doon na parang tigas na tigas, men. As in, wala siyang control sa muscles niya. So, talaga malulunod ka, mamamatay ka talaga. Kaya kung hindi ka maliligtas, yun yung mga causes ng mga lunod noon na madalas nangyayari. Paano kaya hinahatak nila yun ng kung gano'n na Hindi ko alam kung paano nila pero nakikita ko talaga na stiff lahat, alam mo yun. Tapos, buti na lang na may nakakita sa'yo, kundi yari ka talaga. Ay, oo. Naku. Pero yan, dagat, ang natin. Kaya kinuha siguro ng Olongapo ang Barreto. Para may Para may konti. May konti kailangan natin tayo. dagat. Kung ano na sinasabi ni Kun eh. Kailangan natin ng dagat, guys. Dal pa dyan sa radyo nila. Kala mo naman, may nakikinig. Sige lang, kailangan natin yung Barreto. Pero sana, kung aayusin ng driftwood, open pa rin sa public or welcome pa rin sa mga taga Barreto. Sana. Free access pa rin for Barreto people. Hindi dapat Kasi naman talaga ang mga dagat. Walang may-ari. Yung mismo, yung kasi parang Yung shore? Oo, yung shore. Wala namang may-ari yan eh. Hindi ko alam Yan din ang alam ko nung una. Pero parang may narinig ako ngayon na hindi ko alam kung nabibili na or somehow na yung may sukat ng shore na pwede nilang May own certain na yata, number of meters. Pero kasi hindi fix yan eh. High tide, low tide eh. Parang pwede. Saan ka mag-i-start ng sukat? So hindi mo nga alam kung saan matatapos yung hindi nga consistent kung hanggang saan yung tubig. Sa bagay, Oo, ano yan eh. Ang naririnig ko, kasi naging problema nila rin sa Zambales yan eh. Kasi supposed to be dapat may public access. And then, ang nangyayari... Subic Beach to? Hindi. Norte pa. Parang Okay. parang San Felipe yata. Problem din nila yan eh. Okay. Yung mga nagbabakod-bakod. Hmm. Liwa.
Mm. Liwa. Naalala mo yung dating Liwa? Oo. Oh, yes. Sobrang ganda. Si Nanay Pibs lang nandun nun. Mm. Diba? Parang siya lang yung kainan dun. Tapos ngayon, ang dami na. Mismo, naging, no? Oo, naging... Malaking opportunity din sa mga locals doon. Oo. Nagkaroon ng mga maayos yung buhay kasi nagkaroon ng tindahan, di ba? Oo. Pagtayo ng sarili ng resorts, which is really good. Pero, hindi naman, yun yung problema doon. Mga 20% lang yung mga locals doon. Tapos lahat, puro dayo na. Kaya, may mga pang-invest eh. Oo. Yun nga naging problema, di ba? Binabakod-bakod. Parang, ang is supposed to be, dapat may public access pa rin. Dapat. Yung mga tao nakakapunta pa rin sa beach. Ang dahilan naman ng mga resort kasi, inaano namin na parang gusto nilang takpan para if kung may malunod, hindi namin cargo. Parang may ganun silang may ganun silang, ewan ko, matagal dispute nila yun eh. Pero, yan ang mahirap, yung magkakatabing resort na ganyan, tapos may nalunod na, tapos pinagpapasapasahan na lang na parang volleyball. Pasok ko sa'yo! Hindi Oy, rescuein nyo! Oy, hindi! Ito yung linya! Yung pa ako tumatama sa linya na maganda parang yung touching ng goma, ginanon pa yung no? Gano'n pa yung lalaki. Ops! Hindi pasok sa'yo yan! Yung nalulunod! Katamaran, no? Inyan! Yung lifeguard, doon malaman pag di marunong lumangoy yung lifeguard. Alam mo yung hinire lang siya. Hinire lang para lang masabi ng resort na may lifeguard sila. Tapos may nalunod. May nalunod! Ha? May nalunod! Yung replacement para gano'n. Proxy lang. Ikaw munang pumost doon. Hindi na ako makapasok ngayon. Ganun pa may nangyari. Di ba? Yun yung doon, parang yung sabihin sa'yo, uy, palitan mo lang ako saglit. Wala mamaya, baka may malunod. Wala! Ano ba? Tagal-tagal ko na dito. Wala pang Never. 15 years, wala pa nakita na lubid dito. Ever. Kahit yung close, wala. Bata nga, umaabot dun sa lubid eh. Babaw lang yan. Tapos nung ikaw na. Nag-CR lang saglit. May sumisigaw. Mama, may nalulunod. Asan yung lifeguard? Inuubad mo yung damit. Hindi mo alam paano yung cellphone mo. Ang dami laman ng bulsa mo pa, di ba? Alcohol, paano ba to? Wala, yun talaga malas sa tawag. Anyway, sana kayo iswerte. Tulad ng sinabi ko kanina, stay high and dry everybody. Yes. I hope iba pa rin talaga yung nasa loob ka ng bahay na tuyo ang yung mga talampakan compared sa mga basa, no? Tsaka, kasi pag binabaha ka, may mga alipunga, mga ganyan, hassle yung mga yan. Ay, tsaka ingat sila pag leptospirosis. Yes. So, stay safe, everybody. It has been the Talk Hang Show. Dalawa lang kami ni Keen for now, pero si Ka-TH Trixie definitely babalik yan, magpapalakas ng ating Ka-TH. So, sa mga sumubaybay sa amin ngayong araw na to, thank you sa live. And of course, you can catch yung mga episodes namin sa Comic Fiber Radio on Spotify. Yun naman. And promote, Keen? Yes. Zamba Mike, every Monday kami sa Acapella Cafe, 9 p.m. onwards. Punta kayo doon. Merceditas Bake Shop for your okay, wala pa akong script doon pero yung pero dyan lang kami sa number 23 22nd Street. So yung mga baking needs nyo, meron kami dyan. Tinapay, meron din. Yeah. Merceditas Bake Shop, Merceditas diba? Bake Delicious bread and for your baking needs. For your baking Merceditas needs, lang. The best of the best. At may order ako dyan bukas. Excited na ako. Oh, yes. And Zamba Mike, okay na? Every Monday? Zamba Mike, every Monday. Acapella Cafe sa may Subic, Wawandwe. And si Ka-TH Trixie, makikita niyo yan sa Magsaysay, pero hindi muna ngayon. Matagal-tagal niyo hindi makikita yan. Walang Backup trabaho dancer siya ng Sketchy Paradise. Walang trabaho. Tumatangkap nga wala kami ng mga bigas, ganyan, sardinas, para ibigay natin yung tulong kay Ka-TH Trixie at walang hanap buhay yung tao. Ako naman po, Find the Others Clothing, FTO Clothing, available pa rin po. Message nyo lang ako if you want a copy. And Tapa Lord, beef tapa, kakakuha ko lang kagabi. Sariwang stocks natin. Message nyo lang ako para sa Tapa, beef tapa at Blessed Bagnet. Ayun lang. Maraming salamat. Thank you everybody. Ingat. Yes, maraming salamat sa inyo.
Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager Sir Eljan Castaño at sa aming Station Manager Eileen Cueva Sanchez, ako ang inyong lingkod, K5 ka-TH Mac, K5 ka-TH Kin. para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. Bye-bye. Bye-bye. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Valid na drama, musika at kasiyahan. Walang inakatakutan sa bawat